Sa pagkakapaliwanag kasi ni Ka Henry, pag may nakita siyang figura na korting tao na itim ang kulay o parang manika. Dekada 90, Lingayen, Pangasinan. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Ang kwentong ito ay hango pa mismo sa karanasan ng aking tita Delia sa mother side. Paano kung ang biyanan mo mismo ang mambabarang? Bata pa ako noon nang makapag-asawa ang tita ko. Sa pagkakakita ko noon nung una ay napakasaya naman ang buhay nito. Pero ang lola at lolo ko noon ay tutol sa pag-aasawa ng tita ko. Hindi naman sa ayaw pa nila na mag-asawa ito. Dahil sa totoo lang, ayaw nila yung lalaki. At yung lalaking yon ay si Mang Marcelo na napangasawa ni tita. Dahil nga biyudo ito. Ibig sabihin, sa kadalagahan ng tita ko, magiging pangalawang asawa lang siya nito. Ang gusto kasi nila lola at lolo ko, binata din sana ang mapangasawa niya syempre. Okay na sana, kasi andun na nga yun eh. Ano pa bang magagawa nila, di ba? Kaso, may mga kwento-kwento kasi noon na namatay daw ang unang asawa ni Mang Marcelo sa barang ng mga sumunod pa na taon. Pagkatapos nga ng kasal nila Tita Delia at Mang Marcelo, ay nabiyayaan sila ng panganay na anak. Sa makatuwid ay pinsan ko. At tawagin na lang natin siya sa pangalang si Mang. Yun kasi yung tawag namin sa kanya nung mga bata pa kami. Nung mga panahong pag nag-aasaran pa kaming magpipinsan. Lagi na lang itong nasinghot ng kanyang sipon. Kaya naging si Mang yung palayaw niya sa amin. Hanggang sa isang araw, dumating si Tita Delia sa bahay nila lolo sa bayan ng Santo Tomas. Ayon sa mama ko, kwento niya, galit na galit itong si lolo at lola. Kasi maraming pasa itong si Tia Delia sa katawan at pati yung magkabilang mata niya may black eye na. Kwento naman ni Tita Delia daw sa mga magulang niya, kay lolo at lola. Lumayas daw siya doon sa bahay nila sa Lingayen. Kasi nga umiinom daw lagi ng alak itong si Mang Marcelo. At sa tuwing nalalasing daw ito, nambubugbog na wala namang dahilan. Basta na lang nang aaway ito at nagagalit. At yung asawa niya mismo ang pinagdidiskitahan niya. Sa madaling sabi, walang bayag yung asawa ni Tita Delia. Halos di rin daw makahawak ng pera itong si Tita Delia. Kasi nga, yung kinikita nila sa paggawa ng bagoong at mga daing ay pinangpupusta daw sa sabong ni Mang Marcelo. Yun ho ang pangunahing hanap buhay nila doon, ang pagdadaing at paggawa ng bagoong. Ano pang aasahan natin? Ganun talaga yung mga pangunahing produkto dito. Mabalik tayo sa kwento. Ayaw namang bumalik ni Tia Delia doon sa Lingayen sa asawa niya dahil nga sa pag-uugali nito. Ang problema lang naiwan niya doon yung pinsan namin na si Simang. Gusto niya itong kunin muna o bawiin kumbaga bago niya tuluyang hiwalayan si Mang Marcelo. At dumaan pa nga ang ilang mga araw habang nag-iisip at nagpaplano sila lolo at lola kung papaano makukuha si Simang. Pero bigla na lang kumahol yung mga aso na nasa bahay nila nung araw na yun. Dahil mukhang may paparating sa harap ng bahay. Nang tignan nyo ni Tia Delia, lolo at lola, ay si Simang. Si Simang yun at kasama si Mang Marcelo. Nagngingit-ngit sa galit noon ng lolo ko kay Mang Marcelo. Gusto niya itong tagain dahil nga sa ginawa niya sa tita ko. Agad na pumasok ito sa kanilang bahay at kinuha ang kanyang itak. Ang tigas ng mukha mo! Ang tigas ng mukha mong magpakita dito, Marcelo! Pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko! Animal ka! Mga tinuran nun ni lolo
na talagang nagpipigil lang na hawak ang itak. Dahil nandun si Simang na apo niya. Matalino din si Mang Marcelo. Parang ginamit niya si Simang na pananggalang noong mga sandaling iyon. Kaya hindi na lang umaksyon ang lolo ko. Siyempre, baka nga naman madamay ang apo niya. O di kaya naman ay makita pa ng pinsan ko ang karumaldumal na taga ang magaganap. Tapos andun pa si Lola na umaawat sa lolo ko. Kaya wala nang nagawa itong si Lolo at Lola. Labag man sa kalooban nila na papasukin sa bakuran nila itong si Mang Marcelo, ay pinapasok pa rin nila, alang-alang sa apo na lang nila. Nang makapasok itong si Mang Marcelo sa bakuran nila Lolo at Lola, dali-daling pumunta ito sa harapan ni Tita Delia at namanikluhod ito. At hindi lang basta luhod may kasama pang pag-iyak. Delia, bumalik ka na sa akin. Patawarin mo naman ako. Wika nito na halos mabasa na ang buong pagmumuka niya sa luha. Tapos may kasama pang pasinghot-singhot ng sipon. Lumapit si Lola at Lolo sa pagkakaluhod ni Marcelo sa harapan ni Tita Delia. Nagmamakaawa ito kay Tita Delia, pati sa lolo't lola ko na. Habang sinasabi na patawarin na daw siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. Magbabago na raw ito At ang sabi pa niya, Huwag mo nga yan masirang pamilya natin. Alang-alang sa anak natin. Sa mga iyak na yon ni Mang Marcelo. Sa huli ay parang ginawang sangkalan din ni Mang Marcelo ang aking pinsan para bumalik sa kanya si Tia Delia. At nung maglaon nadurog ang puso ni Tia Delia. Babae, malambot ang puso. Lumambot siya sa pagmamakaawa nitong si Mang Marcelo. At sino ba naman ang mabuting ina ang hindi gagawin yun para sa kanyang anak? Ang mabuo ang pamilya nila. Kaya binalikan niya si Mang Marcelo. Wala na rin nagawa ang lola at lolo ko sa desisyon ni Tia Delia nang balikan niya ang kanyang asawa. Pero hindi naman pumayag ang lola at lolo ko na ganun-ganun na lang. At para mabantayan din nila ang kanilang anak na si Tita Delia kasama ang asawa nito, may maliit na lupa sa bukid sa likod ni na lola at lolo. Kaya hindi mo nga alam kung swerte o anong nangyari dito kay Mang Marcelo. Dahil yung lupa na iyon ay ibinigay kay Tita Delia para matirhan nila ni Mang Marcelo. Nang sa ganun ay malapit lang ito kina lolo at lola para nga mabantayan nila kung mananakit na naman itong si Mang Marcelo sa asawa niya. At least malapit lang si lolo at lola kay tita. Medyo mababantayan pa nila ito. At nun na nga ay tuluyan na ngang nanirahan sina Tita Delia at Marcelo sa bayan ng Santo Tomas. Mula noon ay naging maayos na ang pamumuhay nila dito. Dahil malayo na nga si Mang Marcelo sa Lingayen, naghahanap buhay siya dito sa pakikibunot ng mga mani. Tapos ay bumibili rin siya ng pakyawan at nagtitinda sa palengke. May ibinigay din sa kanya si lolo na maliit na sakain. Tinatamnan niya ito ng pakwan. At yun na nga ang kinabubuhay nila doon sa Santo Tomas. Di ba nga? Parang naging swerte pa itong si Mang Marcelo sa mga nagawa niya. Hindi naman po sa pagbuhat ng bangko. Pero iba rin po talaga yung lolo at lola ko sa mother side. Kasi imbes na ipagtabuyan nila si Marcelo dahil nga sa mga ginawa niya, ang nangyari parang itinuwid pa nila ito at tinulungan. Siguro dahil na rin sa pagmamahal nila kay Tita Delia. Sa pagdaan ng araw at taon, nabiyayaan naman ng anak si Tita Delia at Mang Marcelo. Lalaki ito. At yun naman ang pinsan kong si Marlon. Tumagal na nga si Mang Marcelo sa Santo Tomas. At sa paglipas ng panahon, marami na rin itong naging barkada dito sa lugar ni lolo at lola. Kaya't
Kasunod noon ay dumadalas na naman ang kanyang pag-inom-inom ng alak kasama ang mga naging tropa niya o mga barkada dito. Hanggang sa isang gabi ay narinig ng lola at lolo ko, si Tita Delia. Humihiyaw ito at humihingi ng "Saglolo!" Lumabas agad si lolo, dala-dala ang itak niya. Tarantado talaga yung lalaking yun. Salita ni lolo, sabay takbo. At nang papunta na ito sa bahay nila Tita Delia, Tay! Tay! boses ni Tia. Buti na lang at hindi umabot si lolo sa bahay nila tita, dahil nakasalubong niya si tita na umiiyak. At ang sabi niya kay lolo, Ayoko na ho! Ayoko na ho! hiyaw na wika ni Tita Delia kay lolo, na iyak ng iyak habang nakayakap kay lolo. Gusto pang sumugod ni lolo sa bahay nila sa galit niya. Kaso, "Huwag kayong umarang! Huwag kayong umarang!" Salita pa ni lolo na galit habang humaharang ang mga anak nito. Kasi umiiyak si lola at iba pang kapatid ni mama, bukod kay Tita Delia, habang nakaakap kay lolo ang mga to. Kasi pag nagkataong nagpang-abot sila ni Mang Marcelo, isa sa kanila ang mamamatay at makukulong ang sino mang matitira syempre. Natapos ang gabing yun na napakalma din si lolo. Kinaumagahan, nang mahimasmasan na si Mang Marcelo sa kanyang pagkakalasing. Dahil nga sa mga pangyayaring iyon, ay tuluyan na ngang pinalayas ni lolo itong si Mang Marcelo. Pero makapal din talaga ang mukha nitong Marcelo. Bago ito umalis, ay nag-iwan pa ito ng salita. Gaganti ako! Gaganti ako sa inyo! Salita niya ng pagbabanta. Sa sinabi niyang yun ay nagpupupuyos na naman sa galit si lolo at hinabol niya ito. Buti na lang at andun yung ibang kapitbahay na mga lalaki na kamag-anak din namin na umawat na. Isang linggo ang lumipas pagkatapos ng kaguluhan na iyon. Pagkagising ni lolo ay biglang nanghina ang katawan niya at hindi na makabangon. Maski yung kumot niya ay hindi na niya kayang tanggalin sa katawan niya. Parang wala siyang puwersa sa buo niyang katawan. Nang tinanggal ni lola yung kumot mula sa paa niya, nagulat at nagimpal si lola sa nakita niya. Dahil yung paa ni lolo parang dumoble ang laki, yung bawat isa nun. Tapos yung kulay nitong paa ni lolo mula sa tuhod pababa sa talampakan niya, halos kulay ubi na maihahambing mo na sa mangitim-ngitim na kulay. Yung para bang malapit ng maagnas, ganon. At yung mga ugat nito halos lumitaw na sa sobrang laki ng mga yun. Pero dahil nga sa paniniwala rin namin sa pamilya ng mother side ko, sa mga barang, mangkukulam at iba pang elemento o yung mga kakatwang bagay, tinawag ni lola si Emmy, asawa iyon ng isa pang tita ko. Dahil nga may kakilala ito na manggagamot mula sa Akop. Taga doon kasi siya. Magaling daw yung manggagamot na yon. Sa paanan yun ng bundok. Hindi pa ito natawag agad ni Tito dahil daw abala ito sa gamutan niya. Si Ka Henry, pangalan ng manggagamot. Marami daw itong pasyente. Sa kalagayan kasi ni lolo ay hindi niya kakayanin ang pumunta doon. Kaya minabuti na lang nito na papuntahin na lang sa bahay yung manggagamot. Kaya't kinaumagahan nga ay nag-arkila si uncle ng tricycle para sunduin itong si Ka Henry, para naman matignan si lolo. At nang araw nga na iyon, sa wakas ay nasundo rin ni uncle si Ka Henry. At sa pagsusuri ni Ka Henry kay lolo, kumpirmadong nasa ilalim ng isang pambabarang ang lolo ko. At ang gumawa nito, sa pagpapaliwanag ni Ka Henry, biyanan ito ni Tita Delia. At hindi raw ito magagamot
hanggat hindi nakukuha ni Ka Henry ang instrumento o bagay na ginagamit na pinambarang kay Lolo. Dahil sa matindi raw ang ginawang pambabarang dito, talagang gustong patayin ng lolo ko. Nandun noon si Tita Delia at iba pa niyang kapatid, kasama si Mama. Nagtanong noon si Ka Henry sa magkapatid kung sino ang pwedeng kumuha sa mismong bahay ng mambabarang yung bagay na sinasabi niya. Wala namang mapagpipilian noon kundi si Tita Delia na lang, dahil kilala niya ito at siya ang nakakaalam o may kabisado kung saan ang bahay nila sa Lingayen. Ibig sabihin ay magbibiyahe si Tia papuntang Lingayen para lang kunin ang isang bagay na hindi pa niya sigurado kung ano ang itsura. Sa pagkakapaliwanag kasi ni Ka Henry, pag may nakita siya na figura na korting tao na itim ang kulay at nakadikit ito sa bilao, o di kaya naman daw nakalagay ito sa planggana. Basta, sabihin na lang natin na isa yung manika. Mga manika ng mangkukulam o manika ng mambabarang. Ganun na rin yun. Ang sabi pa ni Ka Henry, pag nagkaroon ng pagkakataon, galugarin mo yung buong bahay. Makita mo lang yung bagay na yon, bilin niya. Desidido naman si Tita Delia noon na kunin ng manika para malunasan nga si Lolo. Dahil matindi talaga ang mambabarang na biyanan ni Tita Delia. Sa pagkakataong iyon ay pinagplanuhan ni na Tita Delia ang pagpunta doon. Pero kailangan nilang mag-ingat. Dahil papano pag nahuli sila? Kilala nyo naman si Mang Marcelo sa kwento. At sa pagtatanong nga ni Ka Henry kay Lola, napagtanto niya na maliwanag pa sa sikat ng araw ang motibo para patayin si Lolo ng ganon. Tinutuo nga ang sinabing pagganti ni Marcelo, pero sa paraan ng pampabarang o lihim na karunungan sa kaliwa. Hindi namin alam kung marunong din ng pambabarang si Mang Marcelo, pero ang maliwanag dito ay malalim ang karunungang itim o barang ng mga magulang ni Mang Marcelo. Malamang o sa makatuwid ay nagsumbong ito sa mga magulang niya sa mga kaguluhang nangyari sa Santo Tomas. At doon nga binalikan si Lolo ng ganito sa pamamagitan ng barang upang ang buhay niya ay burahin sa mundong ibabaw. Sino nga naman ang maniniwala kung sa barang mamamatay ang lolo? Hindi halata, di ba? At kung titignan nga natin sa kalikasan ng ugali ng tao o human nature na tinatawag natin, may mga tao talaga na tinulungan mo na nga, susuwagin ka pa, o kaya naman ay titirahin ka ng patalikod. Tapos parang sila pa yung naapi ng labis. Kayo mga kabagis, may mga kakilala ba kayo na ganon? Chismis yan . Mabalik na lang tayo sa kwento. Pero alam naman natin sa lahat ng bagay sa mundo ay may katapat, mabuti man o masama. Buti na lang, alam din nila Lola ang tinatakbuhan nila pagdating sa mga bagay na ganito. Kaya nga minsan, parang may naitutulong din ang konting paniniwala sa daigdig ng espiritual o sa mga kababalaghan o sa mga kakatuwang bagay. Lunes nga ng madaling araw, mga 3:00 pa lang yun. Umarkila ng tricycle si Uncle Emmy. Pero sa pagkakataong ito ay siya ang magdadrive ng tricycle at sakay niya si Tita Delia papuntang Lingayen. Mga nasa mahigit 1 oras din kasi ang biyahe magmula dito sa Santo Tomas papunta doon, at madadagdagan pa ng mga ilang minuto kasi medyo malayo pa daw yung bahay nila sa mismong bayan nila Mang Marcelo. Pero halos magkatiba lang yung bahay ni Mang Marcelo doon sa bahay ng mga magulang niya. At ang maganda dito, may araw-araw din na schedule ang mga magulang ni Mang Marcelo na gawain nila. At dagdag pa ni Tita Delia,
Kabisado niya kung anong oras sila umaalis at dumarating sa bahay. Pag alas 5 ng madaling araw, umaalis na yung mga magulang ni Mang Marcelo para pumunta sa tabing dagat na malapit sa kanila. May mga sugi sila doon na nabibilhan ng isda para nga gawin nilang produkto din nila na bagoong o mga tinadaing na rin at maibibenta na rin sa palengke. Minsan ay kasama si Mang Marcelo, minsan naman daw ay hindi. Eksaktong madaling araw nang nakaabot doon si Tita Delia, malapit sa bahay nila Mang Marcelo at ang mga bugulang nito. Nagtalokbong si Tita Delia ng matipis na tuwalya. Pinatay na rin ni Uncle ang andar ng tricycle at tinulak nila yung tricycle sa isang gilid ng kalsada na halos malapit na yung bahay ng mga magulang ni Mang Marcelo. At doon ay inantay nilang lumabas ang dalawang matanda na biyanan ni Tia. Mga ilang minuto ang lumipas. Umilaw yung loob ng bahay ng dalawang matanda. Tapos ay nagbukas na yung pinto sa harap nitong bahay na binabantayan nila Tita ng maigi. Pagkatapos nun ay lumabas na nga itong lalaki na biyanan ni Tita Delia. Tapos ay ilang saglit din lang ang lumipas. Lumabas na rin yung babae na biyanan niya. May daladala itong banyera. Mukhang aalis na nga itong dalawa para bumili ng isda. Pagkakuha ng matandang lalaki dun sa banyera na bitbit ng babae, yun na ang pagkakataong inaantay nila Tita na makaalis itong dalawang mag-asawa para nga mapasok nila ang bahay. Ang plano kasi dito, mananatili sa kalsada sa tapat ng bahay si Uncle para maging lookout kumbaga, at si Tita Delia naman ang papasok sa bahay na iyon para kunin yung sadya nila. Dahil syempre, mas kabisado ni Tita Delia yung pasikot-sikot sa loob ng bahay na yun. Nang nagbukas na nga ng trangkahang kahoy itong lalaki, nabiyanan ni Tita Delia at paalis na. Lumingon yung matandang babae sa tricycle nila Uncle sa di kalayuan. Di nila mapansin si Tita na nasa loob. Pero si Uncle, may hawak-hawak naman noon na pamunas na kunwari ay pinupunasan niya yung tricycle niya. Yun bang parang lalabas pa lang para mamasada, at si Tita ay nasa loob lang ng tricycle. Kahit na parang napapaisip noon ang dalawang matanda na nakatingin nga sa tricycle nila, hindi naman sila kinibo ni Uncle at hindi rin kumibo ang mga yon dahil nga siguro sa agwat nila ng espasyo. Pagkatapos noon ay umalis na nga itong mag-asawa na biyanan ni Tita hanggang sa makalayo na ang mga ito. Nagwika si Uncle Emmy ng, "Ala na sila, Delia." Pagkabigas naman ni Uncle noon, wala nang sali-salita pa, lumabas si Tita Delia sa tricycle. Dali-daling tumakbo si Tita Delia sa bahay. Dumiretso ito sa likuran ng bahay sa may kusina. Alam kasi ni Tita Delia na kahoy lang yung nakasara o trangka ng pintuan doon at pwede mo itong sungkitin ng kahoy pataas para matanggal ito. Dahil doon ay nakapasok nga si Tita nang walang kahirap-hirap. Nang nasa loob na ito, agad niyang ginalugad yung bahay. Kung nasaan yung bagay na sinasabi ni Ka Henry, iisang kwarto lang ang meron sa bahay na iyon. Kaya yun agad ang pinasok ni Tita Delia. Pinagkakakalkal ni Tita Delia ang mga aparador doon, silong ng higaan at yung mga maliliit na kabinet. Pero wala siyang nakitang manikang itim. At ang tanging nakikita niya ay mga ugat ng halaman, mga langis at mga tuyong bahagi ng katawan ng mga insekto na nakalagay sa iba't ibang laki ng garapon. Kaya nagulat at natakot din si Tita Delia sa mga nakita niyang iyon sa pagkakalkal niya ng mga gamit. Hindi niya sukat akalain
na may mga itinatago palang ganito ang mag-asawang biyanan niya. Pero hinayaan na niya yun. Ang importante ay ang pinapahanap ni Ka Henry sa kanya. Samantalang sa labas noon, panay naman ang tingin ni Uncle Emmy sa relo niya. Halos 5 minuto na kasi si Tita Delia sa loob ng bahay. Natatagalan na ito. Dahil doon ay nagdesisyon na si Uncle na pumasok na rin sa bahay para nga tulungan na siguro si Tita Delia sa paghahanap. Pero di pa man nakakapasok sa bakuran si Uncle. Bigla na lang nagbukas yung pintuan ng isang bahay. Malapit lang ito sa bahay na pinasukan ni Tita Delia. At nung nilingon nyo ni Uncle, si Mang Marcelo. Si Mang Marcelo pala yun. Dali-daling umatras ito. Baka makilala siya eh. Nagsombrero agad ito at bumalik sa tricycle. At doon ay nagtago siya habang sinisilip niya si Mang Marcelo kung saan ito patungo. At sa pagkakakita niya, papunta ito sa likod bahay, malapit doon sa bahay ng mga magulang niya. Samantalang si Tita Delia naman sa loob ng bahay na pinasok niya, pawis na siya sa paghahanap. Nabuksan niya na lahat ng pwedeng pagtaguan ng bagay na sinasabi ni Ka Henry. Pero wala pa rin at parang wala na ring pag-asa na mahanap niya ito. Huminga ng malalim si Tita Delia at sa paghinga niya, napatingala siya sa taas nang makita niya yung figura na sinasabi ni Ka Henry. Maitim na tela, na korting tao, parang manika na nga yun eh. Yun na ata yung sinasabi nito, manika, pero pangit lang yung pagkakagawa. Ang problema lang, paano aabutin yun ni Tita Delia? Nakadikit ito sa bilao na maliit. Tapos yung bilao naman ay nakapako ng patiwarik sa mga tungtungan na yero na kahoy sa loob ng kwartong iyon. Nag-isip ng mabilis si Tita Delia. Dali-dali niyang hinatak yung higaan ng mga biyanan niya. Kahit na hirap siya, ginawa niya iyon at itinapat ito dun sa bilao. Sunod noon ay kailangan pa niya ng upuan na tungtungan para ipatong ulit sa papag na higaan. Para nga umabot yung kamay niya. Lumabas ng kwarto si Tita Delia para kumuha nga ng upuan sa kusina. Nang mapansin niyang may kumukuha ng mga galon na lalagyanan ng bagoong na di naman kalayuan sa kusina na pinasukan niya. Nasilip niya ito mula sa kusina ng bahay dahil naiwan niyang bukas yung pinto ng kusina mula nung pumasok siya. At siguradong sigurado siya, si Mang Marcelo iyon. Pero nagpatuloy siya sa kanyang ginawa. Nang naipasok na niya yung upuan sa kwarto, abot na niya yung manikang itim. At nabibitin lang ng konti. Pero nang maaabot na naman niya yun, nahihirapan siya. Mahigpit ang pagkakadikit ng manika sa bilao. Nang narinig na naman niya na kumalabog yung galon sa likod, hindi na nagdalawang isip si Tita Delia. Sa pangyayaring iyon, halos patalon niyang hinablot yung mismong manikang itim na nakadikit sa bilao. Iniwan na niya yung bilao na nakapako doon. Kasabay pa noon ang pagbagsak niya sa papag. At dahil nga sa kumalabog din ang pagkakabagsak niya, baka mahuli na siya ni Mang Marcelo. Lalabas dapat siya sa pintuan ng kusina. Nang masilip niyang may bitbit ng galon si Mang Marcelo mula sa likuran ng bakuran ng bahay na yun. Naglalakad ito na parang papunta sa bahay mismo ng mga magulang niya. Ibig sabihin, sa bahay ng dalawang matanda. Kaya't hindi na pwedeng lumabas sa kusina si Tita Delia. Kaya ang ginawa niya, binuksan niya yung bintana sa harapan ng bahay, dun sa kwarto na pinasok niya, bago pa siya maunahan ng gagong asawa niya. At tangan ang itim na manika. Tumalon sa bintana si Tita Delia. Nagulat pa si Uncle nang makita niya yun. Pero agad naman niyang inandar yung tricycle.
At dali-dali namang tumakbo si Tita Delia sa trangkahang bukas at paglabas niya, sumakay na ito ng tricycle at wala nang sabi-sabi pa, pinatakbo ni Uncle ang tricycle nila. Sa makatuwid mga kabagis, naging tagumpay ang kanilang pagkuha sa bagay na yon, sa manika. Nung nakarating na sila sa bahay ni Lolo, agad-agad ay inabot ni Tita Delia kay Ka Henry itong manikang itim. At ang sabi ni Ka Henry, "Eksakto, iha. Eksaktong-eksakto. Nakuha mo. Sa ginawa mo, iha, hindi lang natin mapapagaling ang tatay mo. May ibabalik ko pa yung barang na ginawa sa tatay mo. Sa mismong gumawa nito sa kanya." Salita nung manggagamot. Ibig sabihin ni Ka Henry, pwede nang gantihan yung biyanan ni Tita Delia. Parang si ginawa din nila, ibabalik sa kanila yung sakit na ginawa kay Lolo. Pero narinig din yun ni Lolo, yung usapan nila. Patungkol nga dun sa parang paghihiganti na sa mambabarang. Pero sinimulang gamutin na noon ni Ka Henry si Lolo. May mga ibinulong na mga orasyon noon si Ka Henry sa mismong manikang itim. Habang hawak-hawak niya ito ng dalawa niyang kamay, mga buhay na salita ang kanyang binabanggit, na tanging ang may mga karunungan lang dito ang nakakaintindi rin. At nang matapos niya yon, hiniwaan ni Ka Henry yung magkabilang paanong manika. Nang biglang, aray ko! Ka Henry! Parang nasakta ng lolo ko sa ginawa ni Ka Henry sa manika. Pero hindi umimik si Ka Henry. Ngumiti lang ito. Natulala at nagimbal naman si Lola at Tita Delia sa mga sumunod na nangyari. Buhay silang patunay hanggang ngayon sa nakita nila. May mga lumabas na insekto sa mga paa ni Lolo. Hindi naman nila matukoy kung anong insekto yon. Pero ang nasabi lang nila, medyo maliliit lang ang mga ito. Tapos, napakapangit ng itsura ng mga insektong ito na napakaiitim din. At may mga pakpak din ng mga ito. Kaya nga, sunod noon ang paglipad ng mga yon. Tapos bago pa man makalayo sa paa ni Lolo, ay napupukaw na lang ito sa kanilang paningin na parang bula. Ligtas ka na ngayon, salita ni Ka Henry sa lolo ko. Pagkatapos ng gamutang iyon, ayon kay Lolo, paglipas lang ng ilang araw ay gumaling na siya at malakas na ang pangangatawan nito. Tungkol naman sa paghihiganti ng barang sa nambarang kay Lolo, nabiyanan nga ni Tita Delia. Hindi pumayag si Lolo na gawin iyon ni Ka Henry. Bagkos ay sinabi ni Lolo na ipagpasa Diyos na lang ang gumawa nun sa kanya. Matapos ang mga kaganapang yun, ayon sa mga taga Santo Tomas, na nabalitaan nilang namatay din ang mga magulang ni Mang Marcelo nung katagalan. Pero matagal din na panahon na wala kaming narinig na balita tungkol kay Mang Marcelo, hanggang sa nag-college na kami na magpipinsan kasama si Mang. Nabalitaan na lang namin na namatay na si Mang Marcelo dahil sa sakit. Dahilan dito ay ang araw-araw nitong pag-inom-inom ng alak. At doon ay pumunta naman si Mang kasama si Marlon bilang kanilang ama nga, dahil naiwan sila noon sa kandili ni Tita Delia. Nakapag-asawa pa rin naman si Tita Delia ulit, at mula noon ay iba na ang kanyang naging biyanan.